Ano ang mas nakakatakot? Ang bulkan o ang mga kwentong bumabangon mula sa dilim? Ano ang mas mabigat sa dibdib? Mga bangkay na natagpuan sa ilalim ng lawa? O ang mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng batas? At ano ang mas dapat katakutan? Taong may pera at kapangyarihan? O nilalang na nagtatago at umaatake kung di mo inaasahan? Sa bayan ng Taal, Batangas. Isang serye ng kababalaghan ang bumalot sa katahimikan ng lawa. At sa gitna ng takot at bulong-bulungan, muling nagising ang alamat ng isang halimaw. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang hiwaga ng Taal. Sa pagsapit ng gabi, may nilalang na muling nagigising. Sa bayan ng Taal, Batangas. Kilala ang Taal hindi lamang dahil sa bulkan, kundi pati na rin sa naging laman ng mga balita tungkol sa mga bangkay ang natagpuan sa ilalim nito at maging sa mga masukal na bahagi ng ilang barangay. Hindi ito pangkaraniwan dahil ilan na ang nasisid. Ang mga otoridad ay naglabas ng pahayag na posibleng may kinalaman daw ito sa mga alitan at kalaswaan ng ilang taong sangkot sa sugal at iligal na gawain. At may isang naglantad ng plano sa pagsunog at paglunod sa mga biktima. Ngunit para sa mga residente, may mas mabigat na dahilan na hindi kayang ipaliwanag ng mga pulis. Hindi lahat ng namamatay ay biktima ng iligal na sugal. Ang ilan ay biktima ng isang nilalang na gumagala sa dilim at umaatake kapag hindi inaasahan. Sa Barangay Balisong, isa sa pinakamatandang barangay sa Taal, matinding takot ang bumabalot. Lahat ng bahay ay maagang nagsasara. At halos wala nang naglalakbay tuwing gabi. Ang mga bulong-bulungan ay lumalakas gabi-gabi. May nilalang na dumadagit sa mga tao. Hindi isang magnanakaw. Hindi parte ng nababalitang sindikato. Kundi isang halimaw na hindi pa nakikita ng kahit sino, ngunit nararamdaman ng lahat. May nagsasabing nakaririnig sila ng kakaibang pagaspas ng pakpak sa itaas ng mga punong kahoy tuwing hating gabi. Habang ang ilan na may nakakita raw ng mga bakas ng paa na bigla na lamang naglalaho sa lupaing malapit sa tubig. Ang mga matatanda sa baryo ay naniniwalang bumalik ang isang uri ng aswang na matagal nang hindi nababanggit. Ang iki-iki. Kaya nitong iwanan ang kanyang mga paa habang lumilipad at naghahanap ng susunod na biktima. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang lumalalim ang takot. At ang katahimikan ng Taal ay unti-unting napapalitan ng bulungan at dasal laban sa isang hindi nakikitang banta. Hapon pa lang ay nagsisimula ng mag-uwian ang mga tao mula sa palengke ng Taal. Sa kalsadang makitid na dinaraanan ng mga tricycle. Kita ang pagmamadali ng mga residente na makauwi bago pa tuluyang lumubog ang araw. Sa gilid ng kalsada, may ilang tindera ng isda at gulay na nagmamadaling isara ang kanilang mga paninda. Habang ang mga batang kanina lamang ay naglalaro sa tabing daan ay pinauwi na ng kanilang mga magulang. Maging ang mga mangingisda sa lawa ay hindi na rin nagpapatagal sa tubig. Karaniwang umaabot sila hanggang gabi sa pamimingwit. Ngunit nitong mga linggo,
Bago pa dumilim ay sabay-sabay na silang sumasampa sa pampang. Sa mga mukha nila mababakas ang kaba, tila ba may malamig na paalala na hindi ligtas ang gabi. Sa tapat ng isang tindahan, nakaupo si Aling Isabel, ang pinakamatandang babae sa barangay. Habang pinagmamasdan ang mga taong nagmamadali, sa tabi niya ay si Romualdo, isang binatilyong madalas na tumatambay sa parehas na tindahan. Isang bangkay na naman ang nakita kaninang madaling araw. Bulong ni Aling Isabel. Halos hindi inaalis ang tingin sa lahwa. Kung totoo man, bakit walang nakakakita? Bakit parang bigla na lang silang nawawala? Sagot ni Romualdo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Habang dumarating ang takip silim, unti-unting nababalutan ng katahimikan ang buong barangay. Ang dating masiglang ingay ng mga kuliglig at huni ng ibon ay napapalitan ng nakakabinging katahimikan. At ang ihip ng hangin mula sa lahwa ay parang may dalang bulong na nag-uudyok ng takot. Doon nagsisimula na namang umalingaw-ngaw ang usap-usapan tungkol sa nilalang na sinisisi sa mga bangkay na natagpuan. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, isa-isang nagsara ang mga tindahan at nagmadali ang mga tao papasok ng kanilang mga bahay. Ilang ilaw na lamang ang naiwan sa kalsada. Mahina at nanginginig na tila ayaw lumaban sa dilim. Sa tapat ng sari-sari store kung saan nakaupo si Aling Isabel, nagtipo ng 3 o 4 pang kapitbahay, lahat ay halatang hindi mapakali. Si Romualdo, na kanina pa nagtataka, ay hindi na nakatiis. Ano po ba talaga, Aling Isabel? Totoo bang hayop lang ang dahilan ng mga bangkay? O baka naman may tao lang na gumagamit ng kapangyarihan? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Mabigat ang buntong hininga ni Aling Isabel bago nagsalita. Hindi lahat ng nakikita natin ay gawa ng tao. Anya habang nakatanaw sa malayo. May mga halimaw na matagal nang gumagala rito sa Taal. Mga nilalang na inakalang matagal nang nawala. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang nilalang na tinatawag nilang iki-iki. Isa itong aswang na lumilipad sa gabi at iniiwan ang kanyang mga paa bago dumagit ng biktima. Napatingin ang lahat sa kanya. Tahimik na tahimik. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin mula sa lawa ang maririnig. Ang sabi ng mga matatanda noon sa amin. Dagdag ni Aling Isabel. Umaatake ito na parang manananggal. Hayok sa laman loob ng tao. Kaya't huwag kayong magtataka kung may mga hindi maipaliwanag ng mga pulis na mga bangkay. Hindi lahat ng krimen ay gawa ng tao. Sa puntong iyon, napansin ni Romualdo na parang dumilim ang paligid. At sa malayo, may tila malamig na ihip ng hangin na dumaan, parang may dumadapo sa mga bubungan. Matiim ang tingin ni Romualdo sa paligid habang nakikinig pa rin sa tinig ni Aling Isabel. Ngunit bago pa man siya muling makapagtanong, isang malakas na kalabog ang gumimbal sa katahimikan. May bumagsak na kaldero mula sa bubungan ng karatigbahay. Kasabay ng pagkahol ng mga aso na tila may kinatatakutan. Walang kikilos o mag-iingay. Andyan na siya. Bulong ni Aling Isabel.
Sumipol ang malamig na hangin mula sa lawa. Kasunod ang malakas na pagaspas ng pakpak. Ang lahat ay napatayo. Nagsisiksikan sa iisang lugar. Halos di makakilos dulot ng pagkabigla. Sa liwanag ng ilang ilaw, lumitaw ang isang anino sa itaas. Mahaba ang katawan, payat, at may pakpak na parang paniki. Ngunit ang higit na nakakatindig balahibo ay wala itong paa. At ang tiyan ay kumikislot na para bang gutom na gutom. Lumabas mula sa tindahan si Mang Ernesto. Hawak ang isang matalim na itak. Lumapit siya kay Romualdo at marahas na iniabot ang isang malaking balisong. Hindi ito ang oras para matulala. Kailangan niyong maging alisto kung gusto ninyong makaligtas. Binigyan din niya sina Aling Isabel at ang iba ng asin at buntot ng pagi. Nanlaki ang mata ng binata, ngunit mariin niyang hinawakan ang balisong. Tama si Mang Ernesto. Sagot niya habang humahakbang palusong. Sa ibabaw nila, muling umalingaw-ngaw ang nakabibinging huni ng nilalang. Mula sa dilim, bigla itong sumugod pababa. Ang mga pakpak ay lumilikha ng tunog na parang bagyong sumasalanta. Lahat ay napayuko. Ngunit walang tumakbo. Nanatili sila roon, nakatitig. Habang si Romualdo ay humawak ng mahigpit sa hawakan ng balisong. Handang harapin ang nilalang na bumabalot sa kanilang baryo ng takot. Mabilis na bumagsak mula sa itaas ang iki. Ang malalapad nitong pakpak ay humahampas sa hangin na parang bagyo. Bumuka ang bibig nitong puno ng matutulis na pangil. At mula roon ay lumagpak ang mabahong hininga na nagdulot ng pagkahilo sa ilan. Ngayon na, Romualdo! Sigaw ni Mang Ernesto. Sabay hampas ng kanyang itak upang salubungin ang halimaw. Tinamaan niya ang pakpak. At napasinghap ang lahat ng marinig ang malakas na sigaw ng nilalang. Ngunit hindi ito bumagsak, lalo lang itong nagngit-ngit at muling sumugod. Si Romualdo, hawak ang malaking balisong, ay sumugod na rin. Ang mga tambay na kanina'y nanonood lamang ay nagsimulang maghagis ng bato at kahoy upang ilihis ang atake ng halimaw. Si Aling Isabel na may paulit-ulit na nagsaboy ng asin sa nilalang. Nagtagpo ang iki at si Romualdo. Bago pa man ito mahampas ang binata ay natamaan na ito ng bato galing sa iba, kung kaya nakailag si Romualdo at buong lakas na isinaksak ang balisong sa tiyan ng iki. Umalinggaw ang nakabibinging huni nito habang pumipiglas. Tinaga ni Mang Ernesto ang isa pa nitong pakpak at ang naglabasan na iba pang kalalakihan na tumulong na rin gamit ang kanilang mga itak. Muli itong sumubok na lumipad. Ngunit natamaan ng isang lalaki ang kanyang leg. Sabay silang sumigaw ni Romualdo. At sa huling saksak sa dibdib, tumigil ang halimaw sa pag-ungol at bumagsak sa lupa na walang buhay. Tahimik ang lahat. Tanging hinal at kaba ang naririnig. Unti-unti nilang nilapitan ang katawan. Ngunit nang iglapin nila ang mga mata, naglaho ito. Para bang usok na dinadala ng hangin. Wala ni bakas na natira. Si Romualdo ay napaupo sa lupa. Hawak pa rin ang dugo ang balisong. Si Aling Isabel ay napaluhod. Habang nanginginig ang kamay.
Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Ngunit alam ng kanyang puso na hindi iyon ang katapusan. Dahan-dahan niyang itinuro ang lawa. Na ngayoy tahimik ngunit tila nananabik. Huwag kayong magpakampante. Anya. Sa taal. May mga lihim na hindi natutulog. Akala natin tapos na. Pero ang dilim ay laging naghahanap ng daan pabalik. Sa katahimikan ng gabi. Humampas ang malamig na hangin mula sa lahwa tila may bulong na dala. Paalala sa lahat ng nakasaksi. At mula noon, nanatiling misteryo ang taal. Isang lugar na hindi kailanman lubos na matatahimik. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.